What if kung puno na, di ba? What if kung puno na yung market? Magtatayo ka pa ba? Pwede pa rin naman. Kagaya ng Gym Republic, yun yung ituturo ko. Yun yung i-hint ko sa inyo. Ang Gym Republic kasi, kami yung kauna-unahang warehouse gym. So 2013 kami nagsimula. From 2013, marami na rin gumaya sa amin. Marami na rin gumaya. Pero napansin ko kasi, doon sa mga gumaya sa amin, Sir, gandang araw po. Ako po si RP ng Gym Depot tsaka ng Gym Republic. Pasensya na, medyo na-late yung paggawa ko ng proposal. So, ito po yung ngayon. Bigyan ko muna kayo ng brief na kwento about sa Gym Republic. So, yung Gym Republic, yan po yung branch ng business namin na engage sa gym business. So, yung Gym Depot na nakikita nyo naman, yan naman po yung paggawaan ko ng gym equipment. So, sa Gym Republic, nag-start kami since 2008. Okay. 2008, maliit na gym lang kami. 30 square meters. Tapos, after 5 years, makikita nyo naman sa video, after 5 years, lumipat ako sa yung kauna-unahan naming warehouse gym. So, yung The Gym Republic Cavite City, 1,200 square meters siya. So, up to now, open pa kami. Yung branch na yan, nag-celebrate ng ika-12 na anniversary niya nung makalawa lang. So, 12 years na kami dyan. So, sumunod niyan, nagtayo naman kami ng branch sa Tarlac at nasundan ng Lipa City. Eventually, mamaya makita nyo sa video. So, ito yung kagandahan kasi niya. Bakit maganda na makapag-franchise kayo sa Gym Republic? Kasi, unang-una, matagal na kami sa gym business. Actually, sa totoo lang, sa tagal namin sa gym business, bukod dun sa mga success stories namin na nagawa namin sa Gym Republic, marami rin kami failures along the way. So, yun yung maganda na ma-share namin sa inyo. Kung mag-franchise kayo ng Gym Republic, matuturuan namin kayo ng sistema, ng mga do's and don'ts, na para alam mo yon, yung hindi nyo na matularan kung yung mga pagkakamali namin. So, kaya ngayon, very aggressive yung namin eh. Very aggressive yung expansion namin kasi very confident kami na kung di man siya perfect, medyo perfect na yung sistema namin. Kasi kung makikita nyo, taga Cavite City talaga kami, pero magugulat ka, ang branches namin, isa sa Tarlac, isa sa Lipa, north and south talaga, literally yun. So, very aggressive kami, pero ito yung maganda doon. Kasi maraming aspeto ng gym business na kailangan nyo matututunan talaga. And I hope, doon sa partnership, kumbaga sa pagpa-franchise nyo, yung mga mistakes namin is hindi nyo na matularan. So, malaki kasi yun. Malaking factor yon kasi hindi rin biro yung kapital na ilalabas nyo. So, ayan, parang kila coach na nasabi ko yun na kung may dalawang tao na pupunta sa gym, yung isa mag-enroll ng personal trainer kay coach at yung isa titingin na sa YouTube or sa Google kung paano mag-workout sa gym. Di ba? Sa dalawang tao na yon, sino yung sa tingin natin na mas mag-i-improve? Yung may nag-guide na professional or yung isa na Google or YouTube lang paturo? Most likely, yung may nag-guide kila coach, di ba? So, ito rin naman yung ino-offer namin sa franchise ng Gym Republic. So, mas maganda na may nag-guide sa inyo rather than, pwede nyo naman silipin sa Google or YouTube. Pero sinasabi ko, napakalaki ng difference. Especially, yung makikita mo sa internet is mga foreign brand. Oo, iba pa rin yung local na sitwasyon di ba? Tapos, ang kagandahan kasi nito, yung mga problema, kasi tinan mo ito, pansinin nyo yan, kung nag-gym na kayo, halos lahat ng gym, pare-pareho. Regardless yan kay maliit or malaki. Usually dyan, limited yung mga gym equipment. What I mean is, isang bench press, isang lat pull down, isang crossover, which is not bad. Okay naman yun. Pero ito ngayon yung problema. Kasi lalo niya dyan sa lugar nyo, maraming susulputan ng mga gym.
So pare-pareho na sila. Regardless to kung gym bakal to or high-end gym. Kung isa lang yung bench press mo sa bakal gym at isa lang ang bench press mo sa high-end gym, pagdating mo ng peak hours mo, ng mga 4 o'clock onwards, ang daming tao pipila. So, yung mga paying clients mo, regardless yan kung gym bakal or high-end, most probably pipila sila. Pipila. Okay, kung wala silang choice, di mag-i-stick sila sa'yo. Otherwise, kung may choice sila, lilipat sila doon sa mas maluwag. Tama? Okay. Yan yung pinakamalaking ngayon, problema ng karamihan ng mga gym business. Kumbaga, okay, maraming kakompetensya, healthy naman. Tapos, meron tayong computation yan may ginawa tayong formula how to determine yung marketability dyan sa lugar nyo. Kasi, given na marami ng mga gym dyan sa inyo, what are the chances na kaya pang i-accommodate ng bagong gym? Diba? So, meron tayong formula na pwede natin ituro sa inyo. Aside from that, what if kung puno na? Diba? What if kung puno na yung market? Magtatayo ka pa ba? Pwede pa rin naman. Kagaya ng Gym Republic, yun yung ituturo ko. Yun yung i-hint ko sa inyo. Ang Gym Republic kasi, kami yung kauna-unahang warehouse gym. So, 2013 kami nagsimula. From 2013, marami na rin gumaya sa amin. Marami na rin gumaya. Pero napansin ko kasi, doon sa mga gumaya sa amin, malaki yung gym nila, pero tagigisa yung kanilang mga equipment. Diba? So, doon sa Gym Republic, Cavite City, na 12 years na namin na-operate, napansin ko, yung 1,200 square meters na area na yon, initially, hindi talaga yun yung buong area ng gym. So, most probably, yung 1,200 square meters na yun, nasa around 300 square meters lang talaga yung gym area ko nun. The rest, ginawa kong functional training na lang, tsaka yung Zumba area para magmukha malaki. So, may parang CrossFit area ko, may Zumba area ko, plus 300 square meters na gym. Ngayon, along the way, nakita ko dumadami yung tao. So, dagdag na lang ako ng dagdag kasi ako naman yung gumagawa ng equipment. So, dagdag ako ng dagdag. So, from do sa around 300 square meters na area na meron kami, for gym equipment, siguro ngayon nasa around 800 to 1,000 square meters na occupied ko na gym area. Oo. So, napansin ko, nung una, kasi nakadalawang palit ako ng equipment Nung una, iba-ibang mga gym equipment. Kumbaga, matusawa yung mga tao, iba-ibang mga design na equipment. Pero napansin ko, kagaya ng bench press, napila yung tao. So, pag nag-gym sa amin, pag minsan may magkakasama, either 2, 3, 4 na tao. So, parang gym bodies sila. So, once na gumamit yung grupo na yon sa isang equipment, yung mag-isa lang na gumagamit ng gym equipment, kawawa naman siya kasi 4 pa yung aantayin niya palagi para dun sa isang equipment na yon. So, usually, may mga program ka sa utak mo kung ano yung workout mo pagpunta mo sa gym. Pagdating mo doon, nasisira. Kasi nga, mag-a-adjust ka ngayon doon sa availability ng equipment. So, antay ka. So, usually, kaya mo nga tapusin in 30 to 45 minutes yung program mo kung dire-diretso Kasi alam mo yan kung ilang minuto yung pahinga mo Diba? Pero ngayon, tumatagal ka ng 1 oras mahigit kasi nga, nag-aantayan kayo. So, yun yung isa sa pinakamalaking problema ng mga gym. So, yun yung ini-eliminate namin sa Gym Republic. Kung makikita nyo sa videos, yung Tarlac namin, pati yung Cavite, pero yung Tarlac, especially yung Lipa, which is, in-encourage ko talaga na makapunta kayo doon. Kasi nga, sa Lipa, makikita mo yung organized na talaga. Kumbaga, isang halera ng mga dumbbell racks, isang halera ng mga crossovers, tsaka cable equipment, etc. etc. Ito ang maganda doon. Sa Lipa, 8 yung dumbbell racks ko. 10 yung crossovers ko. 3 yung lat pull down, 3 yung rowing, 2 pec deck, etc. etc. So, ang kagandahan nito, kahit pa magsabay-sabay yung mga tao, meron sila magagamit. Okay, given, ang bench press ko, dalawang flat, 2 decline, 2 incline. Given na, kunyari lang na puno yung mga bench press ko, meron tayong dumbbell area. 8 dumbbell racks yan, ranging from 5 pounds up to 120 pounds. Okay? So, given, kunyari, daming nagbubuhat doon,
pwede kang mag-dumbbell. Okay, kung flat bench press ka, di mag-flat dumbbell press ka. So may mga options. Marami. Kasi maraming gumagamit ng dumbbells. Yun yung natututunan ko. Pag marami ng tao sa gym, at yung machine na gusto nilang gamitin ay may gumagamit, kaya mong i-replicate yan, which is better pa nga. Kasi free weights na yung gagawin mo. So, from chest, to shoulder, to legs, pwede mong gamitan ng dumbbell siya. So, 8. Makikita nyo sa video, ang hahaba ng mga dumbbell rack area namin. Susunod na marami sa amin is crossover. Bakit? Kasi again, kagaya ng dumbbells, kaya mo tapusin yung workout mo sa crossover or sa cable equipment. So, kaya mo mag-traps, chest, legs, abs, etc. etc. Di ba? So, ngayon, hindi ka pipila. Usually kasi, sa isang gym, maswerte na may isang crossover. At mas maswerte ka pag may dalawa. Okay? Ano yung usually nangyayari sa crossover? Pag may gumamit na isang side, alam niyo naman yan, marami nagka-tricep, nagba-bicep, shoulder, at iba pa, yung gusto mong gumamit ngayon na crossover, wala na. Yung full crossover, wala na. Di ba? So, yun yung kagandahan ng multiple crossovers. Yan, based sa experience ko yan. So, ngayon, given na yung mga equipment mo is napupuno, pero marami kang dumbbells, marami kang crossover, ano yan, panalo yan. Okay. So, tapos, may mga sarili kaming design. Yun yung kagandahan nito. May mga sariling design kami na equipment na, alam mo yun, yung sulit sa space. Pag nakita mo siya, malaki siya tignan. Kagaya ng mga imported na gym equipment na malalaki. Pero dito, 4 na tao yung makakagamit sa amin. Unlike doon sa mga imported na gym equipment, usually, isang tao lang at isang program lang yung magagawa mo. So, yun. So, yun yung kagandahan ng Gym Republic. So, meron kaming mga equipment na pasok para sa mga ganyang setup. Okay, eto yun. Pwede naman kayong hindi mag-franchise. Pwede naman equipment lang. Pero, kasi pwede mo naman gayahin yung concept. Wala namang problema yon. Kasi, actually, pinipreach ko naman yan sa mga videos ko. Pero ang difference kasi nito, kagaya rin doon sabi ko sa mga videos ko, may mga businesses na successful. Okay, let's say Gym Republic. Pero pag ginaya mo, may mga instances na hindi pareho yung resulta. Kasi, it's not about the business. Hindi yan tungkol sa gym business. Ang business, pwedeng malugi, pwedeng kumita, depende sa mga taong nagpapatakbo at paano to pinapatakbo. Kaya mo siyang gayahin, pero hindi mo siya kayang tularan. Di ba? May mga ganong instances. So, yun yung advantage ng Gym Republic. So, doon sa case nyo, ano yun, ang tawag dito, medyo maliit yung space na meron kayo. So, kung tama yung computation nyo, around 500 square meters, ang minimum ang minimum na space namin talaga is 600 square meters, up to 1,000 usually yung namin. Pero, based pa doon sa computation ko, parang mas maliit pa ata yung yung parang around 400 square meters lang lalabas yung area nyo. So, again, yung franchise namin sa Gym Republic, doon sa 6,000 to 1,000 square meters na area, nasa 6 million po kami sa ngayon. 5 million kami sa ngayon. 5 million kami sa ngayon. So, ngayon, ang kasama doon, kasama na yung mga matting. Kami na magpo-provide ng matting, ng equipment, pero yung construction, sa inyo yon. Yung salamin, sa inyo yon. Tapos kasama na rin dito yung protein bar namin. Yung protein bar, ito yung yung protein shake counter namin. So kasama yon. Pero yung setup lang ang kasama, pero yung initial na inventories sa inyo na. Yung pag-setup, mga equipment, kami na magpo-provide. Pero initial inventories sa inyo na. So, yun yung makukuha nyo sa Gym Republic na 5 million. Pero to 600 pataas. Pero, let's say na kung tama ako, nasa around 400 square meters lang yung area nyo, estimate ko niyan, initial estimate ko niyan, sir, mga around 3 million. 3 million yung magagastos para sa franchise nung Gym Republic. So, kasama rin sa franchise pala yung mag-setup ng door access management system. It's a must. Yung door access management system. Especially
kung yung business structure nyo is marami kayo, let's say, na mga partners or yung mga nagpapatakbo nung gym na to, or yung mga nagka-capital sa gym na to is hindi talaga sila 100% makakapunta dun sa site, pwede nyo mong i-monitor to online. Regardless kung nasaan ka, basta importante may wifi ka, let's say nasa ibang bansa ka, kaya mo ma-monitor real time kung sino-sino, magkano yung yung kinikita ng gym mo. Up to siguro last year nakita mo, kaya mong balikan yon. Yun yung maganda ron. So, dito, hindi mo na kailangan ng internal na auditor. Yun yung mismong audit system mo. Tapos, ang maganda pa nito, another tip. So, kagaya ng Anytime Fitness at saka mga high-end gym, ang focus nila is magbenta ng mga packages. Usually yan, 1 year. 6 months, 1 year. Okay yun. That's good. Pero, ang nakita kong problema niyan, which is nangyari sa ibang mga high-end gym, kaya nagsasara, nag-focus sila maigi dyan sa 1 year. Ang problema sa 1 year, the next time na masisingil kita, mabebentahan kita is next year na. Okay. So, mangyayari niyan, kung nag-enroll ng 1 year yung kliyente mo, bebentahan mo na lang siya ng iba pang produkto kagaya ng PT. Okay. Good naman yon. Pero pag minsan, napupwersa yung manager, yung PT, pati yung client, doon sa toxicity na kailangan mo siya bentahan ng bentahan kasi wala nang kikitain sa kanya eh. So doon sa sa Gym Republic na system namin, kaya namin yan. Kaya may solution kami diyan. Especially doon sa mga mind you kung 1 year yung kontrata mo lagi or 6 months lagi, meron kang certain segment ng market na hindi mo naseservisyohan. What if yung mag-gym is once or twice a week lang mag-gym? Yun lang yung kaya niya. Professional, busy. What if 2 times lugi siya doon, hindi siya mag-e-enroll sa'yo. Hindi siya mag-e-enroll lang para sa 6 months o 1 year kung ganun lang siya. So, may solution din kami doon. So, yun yung best of both worlds. Kaya mong bentahan na high-end gym, pwede mo rin siya bentahan na parang bakal gym. So, again, yun yung proposal. Yung proposal ko na 3 million is magdedepende pa rin yan kung ano yung magiging final na area natin doon sa lugar nyo. Kasi, meron na akong proposal ng mga equipment na ilalagay natin. It will be combination of, yung 3 million na sinabi ko, it would be combination of mga fabricated natin na mga equipment at imported na gym equipment. So, combination yon. So, may ilan tayong equipment doon na, na imported. So, again, I hope na-explain ko na maigi. Kung may mga ibang questions kayo next time, pwede naman tayo mag-group call. Or magkita tayo ng personal para masagot ko yung ibang mga tanong nyo. Salamat po.